Hindi inasahan ni Mitch Gonzales na tawagin siyang mami ng batang kambal na palapit sa kanyang pwesto. Tila takot at takot ang mga bata habang kasulukuyan silang hinahabol ng isang lalaki. "Mami, tulungan niyo kami." Kaya naman kahit hindi kilala ni Mitch ang mga batang iyon ay agad niyang nilapitan para hindi sila makuha ng lalaking sumusunod sa kanila. Kung sino ka man, huwag mong ituloy ang binabalak mo. Kung hindi, tatawag ako ng pulis at sigurado akong makukulong ka. "Naku mami, nagkakamali po kayo. Hindi po siya masamang tao. Siya nga pala si Daddy, ang Daddy Jared namin. Gusto niya kasi kami umuwi na sa bahay namin pero ayaw pa namin na Justin umuwi At mabuti na lang at nakita ka namin dito mami." "Pwede ba Sam? Justin, umuwi na tayo." Miss, pasensya ka na ha. Hindi ko alam kung ano ang pumasok ng mga batang ito sa kanilang isipan eh." "Daddy, huwag mo siyang tawaging miss. Siya ang mami namin. Gusto namin siyang makasama sa bahay para maging kumpleto na tayo." "Sam, Justin, napag-usapan na rin ito hindi ba? Ginagawa ko naman ang lahat para makita ang mami niyo." "Pero Dad, hindi kami uwi sa bahay hanggat hindi namin makasama si mami. Hindi ba mami?" Oo naman. Sasama ako sa inyo. Miss, sigurado ka ba? Baka naman magalit sa akin ang boyfriend mo kapag sumama ka sa amin." Naku, wala naman akong boyfriend sa ngayon. Pero may nanligaw sa akin. Yun nga lang, hindi ko siya type. "Naku Daddy, kung ganun pala ay makasama natin si mami sa wakas." Miss, ano nga pala pangalan mo?" "Ako nga pala si Jared Rodriguez. And this is my son, Sam and Justin. Pasensya ka talaga sa kanila ha. Pero hayaan mo. Sasahuran naman kita ng 20K a month. Maging masaya lamang ang mga anak ko." Naku sir, ako nga ang dapat magpasalamat sa inyo Dahil you saved my life. Ang totoo kasi, kung hindi ko sasagutin ang boyfriend ko sa kanyang wedding proposal, tatanggalin niya ako sa kanilang kumpanya. At natatakot akong mangyari iyon para sa matanda kong nanay. "Mitch, nandun ka pala Tara na, bumalik na tayo. Sino ba itong mga to? Hindi ko sila kilala. Tara na, umuwi na tayo." "Sandali lang po. Hindi po sasama si mami sa inyo. Sa amin lang siya. Hindi ba Daddy?" "Hoy, kayong lahat, hindi ko kayo kilala. Ano ba Mitch? Ang sabi ko, umuwi na tayo." Pare, huwag mo nang pilitin ng babae kapag ayaw sumama sa'yo." "Bakit? Sino ka ba? Huwag kang makialam dito sa problema naming magsintahan." "Nako pare, huwag mo naman akong lokohin. Hindi ka ba sinasagot ng babaeng ito? Kaya hindi mo siya dapat na magmamayari." "Ano Mitch? Talaga bang ayaw mong sumunod sa akin? Huwag mo sanang kalimutan na ako ang tumulong sa'yo sa ospital. Nakalimutan mo na ba?" Huwag kang mag-alala Derek. Babayaran ko naman lahat ng ginastos mo sa ospital Bigyan mo lang ako ng sapat na panahon. Mitch, magkano bang utang mo sa lalaking yan? Ako nang bahala. Ako nang magbabayad." Naku sir, huwag na po. Mababayaran ko rin naman yan. "Aba naman. Tingnan mo naman kung sino lalaking ito. Meron palang superhero na handang tumulong sa iyo Pero sa tingin ko naman ay hindi niya mabayaran ang lahat ng kalahating milyon na ginastos ko sa iyo. Alam mo pare, kahit magkano pa yan, babayaran ko. Heto, marahil sapat na ito sa iyo." Aking gulat nitong si Derek na makita nito ang black card na hawak nitong si Jared. "Aba, paano ka nagkaroon ng ganitong black card Mr. Jared? Marahil ninakaw mo ito." "Pwede ba Mr. Derek? Huwag ka ng maraming tanong pa. Ang gusto mo lang naman hindi ba na mabayaran ka? Heto na, marahil sapat na yan para manahimik ka na. Tara na Sam, Justin, umuwi na tayo." "Dad, isama natin si mami sa bahay." "Sige miss, kung gusto mo sumama sa amin, sumama ka na." Nagsimula na silang maglakad samantalang naiwan naman itong si Derek. Tinawagan ng lalaki itong si Vivian, ang ina nitong si Mitch. Hello? Iho, mabuti naman at napatawag ka. Anong balita? Sinagot ka na ba ng anak ko? "Naku tita, masamang balita. Hindi na siya papasok sa kumpanya. Sumama na ito sa isang lalaki na may 2 anak. Ewan ko ba kung ano ang kanya nakain doon sa Mitch.
Kailangan mong gumawa ng paraan, tita. Hindi ako papayag na humantong sa ganito ang lahat ng pinaghirapan ko. Hayaan mo, iho. Ako na ang gagawa ng paraan para mapunta sa iyo ang anak ko. Sige na, tita. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho ko. Samantalang habang naglalakad naman silang apat, hindi malaman ni Mitch kung saan sila patungo, pero nagulat ito nang bigla silang huminto sa isang mamahaling sasakyan. Sige na, pumasok na kayong lahat doon sa loob. Mami, tara na po sa loob, pumasok na tayo. Hindi nasahan ni Mitch na isang milyonaryo pala ang pamilyang kanyang nakilala, lalo na at binayaran nito ang kanyang pagkakautang kay Derek. Makinig ka, Miss Mitch. Gaya na sinabi ko sa iyo kanina, bibigyan kita ng 20,000 bilang pagsang-ayon mo sa gustuhan ng mga anak ko. Hindi lang yan. Lahat ng kailangan mo, sabihin mo lang. Nako sir, maraming salamat pero hindi nyo na kailangan gagawin iyan. Sapat na sa akin na meron ako matanggap na pera buwan-buwan. Mitch, wala kang ibang gagawin kundi ihatid sundo mo lang ang dalawang anak ko sa paaralan at samahan sila sa pagtulog. Sige po sir, wala pong problema. Mula sa araw na iyon ay laging kasama ni Mitch ang pamilyang Rodriguez. Hanggang isang umaga noon, papasok na sa comfort room itong si Jared para maligo, ngunit laking gulat din ito dahil nakita niya itong si Mitch habang kasalukuyang naliligo. Kaya naman napasigaw na lamang ang dalaga. Ay! Bastos! Bakit ka pumasok sa loob? Nakita mo naman na merong naliligo eh. Mitch, ako patuloy ngayon ang bastos ha. Ikaw nga itong hindi nagsara ng pinto eh. Ano? Maski na. Dapat kumatok ka pa rin bago pumasok sa loob. Ay, pasensya ka na kung bigla kang pumasok sa loob. Ang mas mabuti pa ngayon, dalian mo na dyan para ako nang susunod. Pagkatapos niyong kumain, ihatid mo na ang anak ko sa eskwelahan. Hindi makapaniwala itong si Jared sa kanyang nakita. Parang mayroon siyang naalala sa babaeng iyon. Yun nga lang ay hindi niya alam kung saan ito. Mami, dito ka lang ha. Hintayin mo kami ni Justin na makauwi. Oo naman Sam. Justin, nandito lang ako. Hihintayin ko kayo. Bago pumasok sa loob ang dalawang estudyante ay niyakap nila itong si Mitch sabay pasok sa loob ng silid. Naging magaan naman ang pakiramdam ng dalaga sa ginawa ng dalawang kambal. Habang nasa waiting area ay narinig ng dalaga ang pinag-usapan ng ibang babae. Alam mo, napakaswerte niya sa pamilyang Rodriguez dahil nakapasok siya bilang isang katulong. Hay, sana ako na lang para lagi ko makita ang dream man ko. Miss, paano ka ba nakapasok bilang yaya ng mga bata? Ako? Wala lang. Sila mismo ang pumili sa akin bilang mami nila. Alam mo, balita namin, yung kambal na yan ay hindi niya tunay na anak. Nakita lang niya ito sa may lansangan. Napakaswerte naman ang kambal na iyan. Nagulat itong si Mitch sa kanyang nalaman tungkol sa magkambal na bata. Ano kaya ang gagawin ni Vivian matapos na lamang sumama ang kanyang anak sa isang lalaking hindi naman ito lubosang kilala? Kukunin niya kaya itong muli sa pamilyang Rodriguez? Kaya mga kaibigan, abangan natin ang mas nakabanabik pang kwento sa ating part 2. Abangan bukas.